Kabaklita! Same, pero iba. Magandang umaga ulit at ako'y nagbabalik. Muling nagbabalik ang inyong tita Cora at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito po ang Baklitas! Woo! 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 Nahuli lang pero humabol din. Diba? At kayo'y nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo. Magandang umaga ulit sa lahat ng mga umaaray. Umaaray na naman. Ayan sa sa kanilang mga billings dahil ngayong parang kailan lang nagbayad tayo ng kuryente pero bayaran na naman ulit ng kuryente. Nakakaloka. Di ba? Sana dumating yung araw na libre na yung kuryente. Pero imposibleng mangyari yan, B, kasi consumption ng tao yan di ba? Kaya wag na tayong umasa, B. Pero ang bali-balita ay magtataas daw. Magtataas daw di umano ng presyo ng hindi produktong petrolyo, kundi ng kuryente. O kaya ng bill natin ng kuryente ngayong buwan ng January. Ay, nakakalungkot. But anyway, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Siyempre, kaya naman tayo naghahanap buhay para sa ating mga bills, para sa ating mga obligations sa buhay. Tama? Kung gusto natin na makabawas-bawas ng ating mga binabayaran, wag kang magbintilador. Pero pag hindi ka naman nagbintilador, ang init naman, be, which is kailangan ng ating katawan, di ba? Speaking of kailangan ng ating katawan kagaya ng nabanggit ko kanina meron tayong tunay natural at original na MX3 capsule kaagapay natin para sa malusog na pangangatawan. Ako sa mga maintenance ng nagamot na aking iniinom, hindi ko inaalis ang MX3. Dahil ang MX3 ay good for the heart din. 'Di ba? Yung iniinom kong may CoQ10 at L-carnitine ng MX3, ang laking tulong nun sa akin 'Di ba? Anyway, magandang umaga sa lahat ng ating mga listener, mga papa drivers na nasa kalye ngayon. Na nakikichismis sa atin. Na interesado din sa buhay ng artista. Yee! Magandang umaga, Papa Driver. Ang mata mo ay sa daan lamang, wag kung saan-saan. Wag sa binti ng pasahero mo. Yes! Ang luma ng joke. Magandang umaga din sa lahat ng mga pasahero na umaaray na din sa presyo ng pamasahe. Naku, okay lang yan. Okay lang yan. Ang hindi okay ay yung may mga tigil pasada. Di ba? At least may masasakyan pa tayo. Alam mo, sa panahon ngayon, dapat tignan na lang natin kung ano yung mga positibong nangyayari sa ating bayan, sa ating paligid. Huwag na yung negatibo, di ba? Just go with the flow. Correct? Correct yata. Ay nako, go with the flow. Speaking of go with the flow, batiin ko lamang yung mga nakatutok sa atin sa lahat ng mga nanonood ng video na to dyan sa ating YouTube channel at sa live na nanonood sa ating ngayon sa ating Facebook Live, dyan sa ating Facebook page sa Energy FM 106.7 Manila. Binalibaliktad ko na. 106.7 Energy FM Manila. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. But anyway, Pangga, eto na nga chika ko Pero bago ko magchika, batiin ko lang itong mga papasok lamang na pabati. Itong si Jowa. Si Iyo ay nanonood ngayon dyan sa Pandakan habang naglalaba. Yes. So, syempre, ako'y nasa trabaho. Siya yung nasa ngayon, bahay. Siya yung gagawa ng gawaing bahay. Ganun talaga sa partner, di ba? Kapag mag-partner kayo, bigayan kayo, hindi yung Pero sa akin kasi hindi naman talaga ako naglalaba.
Siya talaga yung masipag maglaba. But anyway, Pangga, eto na nga, hindi magugustuhan ni Chang Amin tsaka ni Kuya Obet. Advance sa inyo ha. Advance happy fiesta sa inyo dyan sa atin sa Pandakan. Di ba? Ayan, Doc Camilo, makinig ka maigi kasi eto na yung tinatanong mo sa akin nung nakaraan. Bali-balita nga na nagbardagulan ng mga fans nitong si Liza Soberano at si Catherine Bernardo. Sa anong dahilan? Bakit nagbardagulan? Makinig ka maigi. Actually, ang bali-balita nun, ito naman daw talaga si Liza Soberano ang unang nag-unfollow dito kay Catherine nung kasagsagan. Ito, nabasa lang natin komento nung kasagsagan ng issue ng paghahanda niya sa ilalabas na version ng Darna sa TV. That time, inoffer pala yung Hello Love Goodbye. Hello Love Goodbye kay Enrique Hel at saka kay Catherine Bernardo. Ngayon, noong mga time na yun, dun pala in-unfollow nitong si Liza Soberano, itong si Catherine Bernardo. Na ngayon ay binabansagan ng mga fans ni Catherine Bernardo na bitter, nakakaloka. Pero bakit nga ganun, no? Bakit nagbardagulan? Eto na nga ang chika. Dito nag-umpisa yon. Etong si Catherine Bernardo, di ba gumawa siya ng tinatawag nating cleansing? Syempre, hindi naman siya uminom ng mga pang-cleansing. Hindi cleansing sa katawan. Cleansing sa kanyang social media at isa na doon yung kanyang Instagram account, which is nakita ng mga netizen na in-unfollow nga niya dito itong si Liza Soberano, si Julia Barreto, itong si ano pa pangalan yon? Jillian Vicencio. In-unfollow niya ang mga taong ito sa hindi malaman na dahilan dahil wala namang koneksyon ang mga taong ito sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Bakit ako galit? Kasi hindi ko rin maintindihan, B. Parang joke lang ni Jokoy yan. English kasi. Oy maiba ko lang ha. Yung mga kababayan natin dyan na na grabe kayong magalit kay Jokoy. Kala nyo naman intindihan nyo yung joke niya. Nagrarant, hindi naman intindihan. Uy, B. Huwag ka magpanggap, B. Balik tayo kay Catherine Bernardo. Ngayon ay usap-usapan pa rin talaga kung bakit in-unfollow niya pati itong si Julia Barreto, si Jillian Vicencio, at saka itong si Liza Soberano. Ano kaya ang kinalaman daw ng mga taong ito sa kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla? Eto ang nakakaloka. Kasi 'di ba, idinipensa niya noong nakaraan itong si Jillian Vicencio. Naalala niyo ba 'yon, Pangga? Nung nai-issue itong si Daniel Padilla kay Jillian Vicencio, mistulang inabugado, ba tawag doon? Ipinagtanggol nitong si Catherine Bernardo, itong si Jillian Vicencio sa mga nang baba sa kanya. Pero pagkalipas lamang ng ilang linggo, matapos ang isang buwan mahigit na paghihiwalay din itong si Daniel Padilla at saka ni Catherine Bernardo, ay in-unfollow na nga niya ang tatlong kababaihan pati na si Daniel Padilla. Sa hindi malaman na dahilan. Pero ayon sa mga netizen, napakarami naman talaga nilang hanas. May mga nagsasabi na na Catherine Bernardo has cheated on multiple times. At and all you can do is to hate her. May mga ganon. Bakit naman ganyan? English beam. Dapat hindi nag-i-English sa comment section para naiintindihan ng ibang basher. Diba? Eto pa, nung in-unfollow ni Liza ay grabe naman yung mga comment na ganito. Nung in-unfollow daw ni Liza Soberano si Catherine, may word na ingrata doon pero hindi ko na babasahin. Kasi parang hindi naman tama. Nung in-unfollow ni Liza Ingrata Soberano, si binasa pa din. Lutang, sorry. Nung in-unfollow daw ni Liza Soberano si Catherine Bernardo dahil nag-rebranding daw Nako, may mga pagmumura. Wala nga pero nung si Catherine Bernardo ang nag-unfollow kay Liza, grabe naman kayo. Wag naman kayo may mga alias na kayo, B. Hindi maganda. Hindi ko nababasahin yung mga yan. May mga nababasa tayong mga komento na ganyan doon sa mga ilang post.
Di naman close friends si Liza at saka si Catherine ever since. Hindi alam daw ng mga tao kung bakit ginagawan ng issue yung kanilang pag-unfollowan. Bakit? Ganun ba talaga? Batayan na ba natin kung close ang isang tao sa hindi close or ang relationship ng dalawang tao sa pag-unfollowan? Alam niyo dito sa Energy FM, ito sa totoo lang mga pangga ha, alam to ng partner ko na si Kapitana Sisa. Ni isa sa mga DJs ng Energy FM, wala akong fina-follow sa aking Facebook page. Totoo yan. Hindi dahil galit ako sa kanila, pero dahil ayoko na maraming notification. Kasi syempre ilan yan, siyam kami. 'Di ba kapag mga pala post yan, 'di ba ang dami ko nang mababasa. Ako, gusto ko nang kung sino lang yung mga gusto kong tututukan ko. Bakit ko naman tututukan pa yung mga ginagawa ng mga to? Araw-araw ko naman silang kasama. 'Di ba? Yung pwede kong basahin sa social media, pwede ko naman silang kausapin in person. Kayong mga nabubuhay sa social media at dyan na lang kayo masaya, hanggang dyan na lang talaga kayo yata, kayo yung may mga issue sa buhay. Kaya wag na ninyo gawan ng issue yung mga tao na nag-unfollowan. Pero eto na nga. May chika-chika din. Oy, alam nyo ba, nabalot talaga ng kontrobersiya yung kasal ni Robby Domingo. Kasi, speaking of Catherine Bernardo, na-issue tong si Catherine Bernardo kay Donnie Pangilinan. Huy, paano ang Don Bill B? Yung Catherine, yung Katniel heart ko, wasak na. Wag naman yung apakan pati yung Don Bill heart ko, B. Kasi nga, may kumalat na video na itong si Donnie Pangilinan, inaalok niya ng, I think, alak yata yun. Pinapatagay niya si Catherine Bernardo kasi sabi niya, tubagal na sa baso, wag lang sa... DJ Baby Toby, ano bang sunod nun? Tumagal na sa baso, wag lang sa... Gustong-gusto ni Toby. Ay, nako. But anyway, yun na nga. Gustong-gusto. Yun na nga. Na-issue nga itong si Donnie Pangilinan kasi nakitang lumalapit-lapit siya kay Catherine habang nakikipagsayaw sa isa sa mga ninang. 'Di ba? Na-issue si Donnie na ganyan pala si Donnie kapag interesado siya sa isang babae. Bakit parang hindi ko naman naramdaman yun nung nagkita kami ni Donnie Pangilinan sa VP Choice Award last year. Parang hindi naman niya ako inalok ng alak. Hindi man lang niya ako tinitigan. Inirapan pa nga. Tsari. Inirapan. Tinignan na masama. Pero ang pugi-pugi ng bata na yan, ano. But anyway, balik tayo doon. Mamaya na yung kapugian niya. Pwede ko naman tignan yan sa Google. Diba? Ayun na nga, na-issue nga itong si Donnie Pangilinan kay Catherine Bernardo dahil sa paglapit-lapit niya ito. May mga chika-chika pa na parang langaw daw itong si Donnie Pangilinan na umaali-aligid kay Catherine. Hoy, ano na mga akala nyo kay Catherine? Dumi ng hayop para tawagin yung langaw si Donnie. Huwag kayong ganon, ipasintabi sa mga kumakain ha. But anyway, yun na nga, ipinagtanggol naman ni Donnie ang kanyang sarili. Sabi niya na dun sa event na yon, magkakaibigan silang lahat. 'Di ba? Sila ni Darren Espanto ay umaalalay lamang daw sa mga bisita. Kasi 'di ba si Darren Espanto nga nag-post nga siya noong nakaraan, naging coordinator nga daw. Alam mo, sarap magkaroon ng kaibigan na ganyan. Yung tipong pag kinasal ka, sila yung aasikaso kasi alam nila mismo yung duty nila bilang part ng entourage ng lalaki. Tama ba? Bilang abay. Kasi may mga ibang abay dyan, nuknukan ng kapal ng make-up, ayaw ng kumilos. 'Di ba? Pag umupo na feeling bisita, uy, B. Alam niyo ba kung bakit yung tinawag na bridesmaid? Kung hindi nyo alam, i-google nyo, B. Ngayon, itong si Daniel Padilla naman at saka si Catherine Bernardo ay candle sponsor. Sa kasal, ayan, nangangahulugan niya na hawak nyo ang tanglaw. Tanglaw! Hindi ng tanglad, pero tanglaw. Hindi ka maghahawak ng lemongrass sa kasal.
Ayon. So hawak nila ang ang kandila bilang tanglaw sa maging relasyon ng dalawang mag-asawa. Pero back to Donnie Pangilinan ulit. Eto na nga ang chika, ipinagtanggol nga ni Donnie yung kanyang sarili at sinabi magkakaibigan sila. Silang lahat na nandun sa kasal. 'Di ba? Ipinagtanggol din ni Robby Domingo yung yung mga nababash, lalo na si Donnie Pangilinan, at sinabi niya na, "Oy, magkakaibigan kami. No issue please." Sabing ganyan. Oy, mahiya naman tayo dun sa ikinasal. Huwag nyo nang gawan ng issue yung mga bisita niya. Porket hindi kayo inimbita. Porket wala kayo sa guest list. Grabe naman kayo. Bilang lang kasi yung yung food packs. Food packs! bilang lang kasi yung yung tagay. Hindi tagay. Bilang lang yung inimbitahan nila para intimate lang yung wedding. Pero nakakatuwa na nakita natin ulit ang Katniel doon sa kasal ni Robby Domingo, 'di ba? Hindi ako familiar sa pangalan ng asawa niya. Mikey ba pangalan ng asawa niya? Hindi ko talaga alam yung apelyido, B. Pero ang importante, kilala ko si Robby Domingo at kung sino magmamahal kay Robby Domingo, mahal ko na din dahil tinutukan ko ang karir niyang tao na yan mula nung nasa PBB pa siya. 'Di ba? Ay nako, anyway, hangad pa rin natin ang ikakaayos ng mga ng pagkakaibigan, ng pag-uusap-usap sa pagitan ng mga taong nai-involve sa mga away na ito or issue. Hindi naman natin sinasabi bawiin ko lang walang away na nagaganap, 'di ba? Nai-issue lang dahil nga mga unfollowhan. Pero alam mo, palaisipan pa rin sa mga netizen, lalo na din sa akin, kung anong dahilan na bakit in-unfollow ni Catherine Bernardo si Julia. Bakit? May Gerald Anderson yan, B. 'Di ba? Bakit in-unfollow mo din, B, si Jillian Vicencio? Choice mo yan, Catherine, kung gusto mong sagutin. Pero kung part ng healing process mo, yung pananahimik, di keep quiet. If you know the song, just keep quiet. Anyway, ayun na nga. So sana maging okay na ang lahat. Magkaayos-ayos sila, maipaliwanag kung bakit merong Kasi alam nyo, mga pangga, bakit nga naman inuurirat ng mga tao ang buhay ng mga to, no? Kasi syempre hinangaan natin sila. 'Di ba? Gusto natin na maski papaano maganda yung mga relasyon nila sa isa't isa. Pero syempre nabibigo tayo dahil nga minsan nakikita natin na parang hindi na sila nagkakasama-sama, hindi sila nagkakausap-usap at may unfollowhan pa. Pero hangad pa rin natin ang ikakaayos ng lahat. Bilis ng isang oras, Mare. Isang oras na tayong magkakasama. But anyway, charing, hindi pa tayo isang oras. Makakasama nyo pa ako hanggang 12 o'clock. Nais ko munang pasalamatan ang mga umantabay sa atin ngayong araw na ito sa ating Facebook Live. Palakpakan natin kayo. Ayan. At muli paalala sa ating mga pangga. Nandyan tayo sa barangay 864 at saka 862, Pandacan, Manila bukas para sa pa-fiesta ni Pangga. Ayan. Pag pa-fiesta ni Pangga, pag sinabing pa-fiesta ni Pangga, namimigay tayo ng mga papremyo sa ating mga taga-barangay. At upang makisaya na din sa fiesta, di ba? Pag pa-fiesta, dapat may fiesta. Fiesta, tas inuman lang? Hindi, B. Dapat may fiesta, B. Huwag kang gumagawa ng sarili mong okasyon, B. Talagang fiesta talaga. 'Di ba? Abangan nyo kami dyan bukas magkita-kita tayo magtatangga ako. Papakita ko sa inyo ang ubi halaya ng Energy FM. Charis. Ay maraming salamat sa mga sa mga umagapay sa akin sa ating programa ngayong umaga. Syempre si Bibi Toby sa ating Facebook Live at ang ating supervisyong teknikal si Master Recto. Ayan, Kuya Recto, maraming salamat sa iyong pag-agapay kasama si Sortoy. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Bahala kayo dyan. Charing.
Maraming salamat Pangga sa pagsama mo sa akin. Ayan, Friday na naman. Bukas ay Sabado, magiging masaya na naman dahil yung ilan sa atin walang pasok. Mag-ingat at huwag na masyadong magiinom, okay? Maraming salamat Pangga. Muli ako po ang inyong Tita Cora at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa. Ito po ang Baklitas. Woo! 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 At ituloy pa rin natin ang tugtugan sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo!